pamilya mo, hindi kayo magkakasundo, tinatrabaho kayo ng demonyo. At para sa akin, hindi naman masama ang ibig sabihin nun. Yung hindi magpapamilya, pwedeng mabuhay ng walang conflict eh. Hindi magkakaano-ano. Sa iglesia, saksi kami ron. Sa iglesia ng Diyos. Ganito kasi ang sabi ng Biblia doon sa 68 ng awit, versikulo 6. Pinapagmamag-anak ng Diyos ang mga nag-iisa. Kanyang inilalabas sa katinhawahan ang mga bilanggo. Ngunit ang mga mapanghimagsik ay magsisitahan sa tuyong lupa. Merong mga ulila na anib sa iglesia, merong mga itinakwil ng mga kamag-anak, pero sa iglesia magkakasundo kami. Kahit hindi kami magkakamag-anak, hindi kami magkakakontra. Kasi lumalakad kami sa pananampalataya. Alam mo kung bakit nagkakagano ng isang pamilya? Kasi maaaring walang pananampalataya sa Diyos. Walang pagsunod sa Diyos. Kasi ang trabaho ni Satanas, sirain ang pamilya. Papagalitin yung isa sa kanyang kapatid, yung anak laban sa magulang, yung magulang laban sa anak. Yun, may mga selusan, may mga inggitan. Trabaho ni Satanas yan eh. Santiago Kapitulo 3, versikulo 16 at 15. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Kaya kung saan may gulo, away ng away, ang nagtatrabaho doon, diablo. Sa pamilya mo, hindi kayo magkakasundo, tinatrabaho kayo ng demonyo. At para sa akin, hindi naman masama ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, hindi kayo sa diablo. Kasi tinatrabaho kayo para maging sa kanya kayo. Kaya kayo pinagkakagulo-gulo para mag-away-away kayo, magalit ang isa't isa para makumbinsi niya kayo. Ang ibig sabihin nun, mayroong diwa na hindi kayo sa diablo. Maaring yung pamilya mo, binibiktima ng demonyo para maging kanya. Kaya para sa akin hindi masama ang kahulugan nung ang pamilya nagkakagulo. Kailangan lang maintindihan nila bakit ba sila nagkakagulo. Iisa namang tiyan ang pinanggalingan nyo. Kung kayo magkakapatid, isang tiyan, no? Isang ama, isang ina. Bakit kailangan na mayroong alitan? Parang may kompetisyon. Parang meron laging selusan. Meron laging inggitan. Yung ganun nangyayari sa pamilya yun eh. Pero kung halimbawa nabubuhay kayo sa pag-ibig sa isa't isa, mawawala yun eh. Kung nag-iibigan ng isa't isa sa pamilya, nakakatuwang makita yun sa isang pamilya eh. Yung magkakapatid, magkakabarkada, magkakasundo, napakaganda nun eh. 133:1 ng awit. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Napakabuti, napakaligaya yung magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Bakit nawawala yun? Nawawala yung pagkakaisa kasi walang sinusundan na aral. Pero kung lahat meron siyang aral na susundan, mag-iibigan, magbibigayan, magpapatawaran, kapatid, possible yun. Napatunayan ko na yun eh. Kailangan lang ang pagkatakot sa Diyos. Para sa isang pamilya o sa magkakapatid, kailangan lang yung pagkatakot sa Diyos. Napakaganda nun. Pag may takot sa Diyos ang bawat isang miyembro ng pamilya, ay walang kasing ganda, walang kasing ligaya. Kaya lang nagkakaganyan tayo sa pamilya kasi wala tayong pagmamahal sa isa't isa. Kung mahal natin ang isa't isa, magtitiis ka, magpaparaya ka,
magpapatawad ka, magbibigay kang konsiderasyon, kung magmamahalan sa isa't isa. Mawawala lahat ng problema na yan. At nakita ko yan sa iglesia ng Diyos. Kahit hindi magkakamag-anak, magkakasundo sa awa ng Panginoon. Kasangkapan sila ng Diyos para sa atin. Magagalit sa iyo ang Diyos pag hindi ka marunong kumilala ng utang na loob sa magulang. Actually, wala ka naman dapat gawin na para sa sarili mo, no? Para maalis yung dinaramdam mo kamong hinanakit sa magulang mo. Gagawin mo, mag-iisip ka lang na kung kaya ang nanay mo, tatay mo, hindi nagkagustuhan, lilitaw ka kaya sa maliwanag. Magiging tao ka kaya. Magkakaroon ka kaya ng damdamin. Makakaramdam ka kaya kundi dahil sa magulang mo, dahil kinasangkapan ng Diyos yun. Pagka ang mag-asawa nagsiping para magbuntis ang babae, dalawang bagay ang nagsasama. Isang cell sa babae, isang cell sa lalaki. Ang cell na ito yung sa lalaki, sperm cell, sa babae yung egg cell. Yun lang ang cell sa katawan natin na 23 lang ang chromosomes. Lahat ng cell sa buto, sa balat, sa laman, sa taba, sa lahat ng cell sa buong katawan, lahat ng bawat individual cell may 46 chromosomes. Every human cell. Pero yung egg cell, 23 lang. Yung sperm cell, 23 rin. Yun ang nagkikita pag nagtatalik ang lalaki at babae para ma-fertilize yung itlog ng babae. 23 plus 23, makakabuo ng isang cell na may 46 chromosomes. Yun ngayon ang unti-unting magdi-divide para maging 2 cell, 4, parami ng parami, hanggang magkaroon ng tinatawag na fetus o yung nagiging bata. Kung hindi sa nanay mo at sa tatay mo na nag-contribute, di ka tao ngayon. Kahit ano pa ang magulang mo, kahit na gaano pa sila kasama, kahit ano pa ang hinanakit na naidulot nila sa'yo, ang gagawin mo lang, kakalimutan mo lang naman yun Total, di ka naman patay. Kumpleto ka naman. Sa awa ng Panginoon, di ka bulag. Siguro kung pinagmalupitan ka nung ikaw ay bagong panganak, baka hindi ka nabuhay. Wala kasing taong nabubuhay na walang mag-aalaga. Ang tao hindi kagaya ng pawikan. Yung pawikan, pag ipinangitlog doon sa dalampasigan, tatakpan ng pawikan ng buhangin yung mga itlog niya. Pagdating ng tamang panahon, mapipisa yun. Walang nanay yan, walang tatay. Parang ulilang bata yan Pero pag nakataka sila doon sa pinanggalingan nilang kung saan sila napisa, papunta yan sa tubig. Pag nakarating sa tubig yan, lawak-lawak na ng dagat. Huwag lang silang makakain ng ibang mga kumakain, lalaki na silang mag-isa. Parang yung isang manok na sisiw, yung manok na sisiw na yon, wag lang makakain ng daga, pusa, aso, lalaki yung sisiw mag-isa. Pero ang tao hindi pwedeng ganon. Dapat may magpapadedi sa'yo. Yung sinasabing kasaysayan ni Tarzan, nalagaan ng mga unggoy. Maniwala ka, di totoo yun. Aalagaan ka ng unggoy, padididehin ka ba ng unggoy? Ka ba naman dededi ka sa unggoy? O kaya dededi ka sa gorilla? Hindi totoo yun. Ang tao kaya lang lumalaki, nagiging 1 buwan, 1 taon, 10 taon, 20. Mayroong mga kamay na humawak sa kanya, kumarga sa kanya, nagpakain sa kanya. Kaya kahit na bandang huli, ang paniwala natin, masama yung ginawa ng magulang natin sa atin, yon dapat na yon ay matakpan nung kanilang ginawa para ikaw ay lumaki at mabuhay. Kasangkapan sila ng Diyos para sa atin.
magagalit sa iyo ang Diyos pag hindi ka marunong kumilala ng utang na loob sa magulang. Ang anak, mayroon tayong utang na loob sa ating mga magulang. Ang mga anak, nararapat nating igalang ang ating ama at ina. Basahin natin ang 6:1 ng Efeso. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. May pangako ang Diyos pagka igagalang mo ang ama't ina, mabubuhay kang mabuti, mabubuhay kang malaon sa lupa, hahaba ang buhay mo. Sabi ng salita ng Diyos, pangako ng Diyos yun sa anak, nagagalang sa kanyang magulang, magmamahal sa kanyang magulang. Kaya paniwala ko ang dapat mong gawin, kung meron man silang nagawang mali sa'yo, maaalis yung hinanakit na dinaramdam mo. Ang pang-alis dyan, salita ng Diyos eh. Palitan mo ng paggalang. Palitan mo yung puot, yung pait ng pagmamahal. Maalis yan, pwede yun eh. Napapalitan yan, nababago yung ating kaisipan kung alam natin ang salita ng Diyos. Kung minsan pati ang ating damdamin, napagbabago ng salita ng Diyos. Palitan mo ng pagmamahal, ang salita kasi ng Diyos, igalang mo yung ama, ang iyong ina, siyang unang utos na may pangako. Kalimutan mo yon. Ang Diyos kinakalimutan nga yung ating kasalanan eh. Di ba pinapatawad tayo ng Diyos? Pagka tayo nagbalik loob, nagbautismo, nagbalik loob ka sa Diyos, yung mga kasalanan mo kahit ano pa yung pinapatawad yun eh. Basahin natin ang 2:38 ng Gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag nagbautismo, tatanggapin mo ang kaloob, papatawarin ang kasalanan mo. Kung ang Diyos marunong magpatawad, tayo pa. Yung Diyos hindi nagkakasala yun, hindi yun nagkakamali. Siya marunong umunawa sa mga nagkakamali, nagpapatawad siya. Ikaw nagkakamali ka eh, hindi ka naman kagaya ng Diyos eh. Hindi ka ba pwedeng magpatawad? Nagkakamali ka rin. Sa Mateo 6:14, ganito. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Pag nagpatawad ka, papatawarin ka rin. Kaya siguro ang payo ko sa'yo, kalimutan mo na lang yung hinanakit mo sa magulang mo. Kung nagkulang sila sa'yo, kinasangkapan naman sila ng Diyos para maging tao ka at makakita ka ng liwanag. Kasi lahat ng pait pwedeng maalis ng salita ng Diyos. Lahat ng sukal ng kalooban, lahat ng kung ano-anong mga damdaming masama, naaalis yan ng salita ng Diyos eh. 15:3 ng 1, pakinggan mo. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. At doon sa Santiago 1:21, Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. hiwalay natin yung karumihan, mga kasamaan, pag-iisip, mga damdaming masama. Tanggapin yung may kaamuan ang salitang itinanim. Yung salita na yun ang makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa, sabi ng banal na kasulatan. Kung meron kang experience na nauna, halimbawa, kagaya ngayon, matututo ka na. Hindi ka basta magtitiwalang buong buo, ano? Hindi ka maluloko.
kapag ka nagkaroon ka ng ganong experience, hindi ka dapat malungkot doon, hindi ka dapat magkapobya, hindi ka dapat na tumigil, tapos di ka na makamove on. Sa buhay, sa mundo, pag wala ka kasing kasamang Diyos, you will not have that spirit of discernment. Pero pag may kasama kang Diyos sa buhay, makakaramdam ka ng masama at mabuti. Pakiramdam mo pa lang, guided ka na ng Diyos. Pagka ikaw ay meron kang kaalaman sa aral, hindi kanya na parang nawalan ka ng pag-asa, di ka makamove on. Natural sa tao habang nasa mundo, mag-i-expect ka noong mga bagay na unexpected. There are things unexpected. Whether it be good or whether it be evil, merong mga unexpected sa buhay ng tao. Iba yung unexpected kaysa sa inevitable. Yung unexpected can be prevented yun eh. With total care and precaution. Yung mga unexpected, pwedeng sometimes nape-prevent yun. Kagaya nung niloloko ka sa negosyo. Kung meron kang experience na nauna, halimbawa, kagaya ngayon, matututo ka na. Hindi ka basta magtitiwalang buong buo, ano? Hindi ka maluloko. Kasi kung may negosyo, dapat merong auditor. Kasi may negosyo ako kapatid. Marami akong negosyo. Dito sa Brazil, may mga negosyo kami kasi kailangan kong kumita para makadugtong sa pangangailangan ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. May negosyo ako rito. Hindi ako totally maluloko kasi may nakabantay. Ngayon, kung halimbawa naloko ka, okay yun eh. Parang nauntog ka, hindi ka na uli mauuntog. Pag dumaan ka dun sa kung saan ka nauntog, may precaution ka na. Hindi para mawalan ka ng pag-asa na. Kasi sa buhay, meron namang taong mabubuti. Hindi lahat ng tao masama. Ako awa ng Diyos. Sa mga nakasama kong tao, nabibilang ko naman sa daliri yung mga ingrato yung mga walang utang na loob. Pero yung mga taong mabubuti, hindi ko nga mabilang sa dami Sa edad ko, napakaraming mabubuting tao na nasumpungan ko sa buhay, magmumula sa aking mga magulang, sa aking ina, sa aking ama, hanggang doon sa mga nagkaroon ako ng mga anak at mga apo. May mga mabubuting tao talaga. Tapos mga katulong sa buhay, mga assistant, marami. Hindi ko nga sila mabibilang Hindi ko nga matandaan ang pangalan ng lahat ng mabubuting taong natagpuan ko sa buhay. Nakatulong ko sa aral ng Diyos, nakatulong ko sa negosyo. May mga katiwala ako na ayos naman ng kanilang... sabi ko sa kanila, para walang lukuhan, ariin yung inyo. Pagka umasenso, kasama kayong aasenso. Yun, awa ng Diyos, ganun. Hindi naman sila nanloloko sa akin. At sabi ko sa kanila, yung aking general treasurer sa negosyo ko basta kailangan mo, kumuha ka lang. Huwag ka magnanakaw, sulat mo lang. Kumuha ka, bahala ka sa buhay mo. Wala akong limit dyan, basta't kumuha ka sa pangangailangan mo. Awa naman ng Diyos, ganun sila. Pero para ikaw mawala na ng pag-asa sa buhay, kapatid, baka dahil kasi ang environment na kinaroroonan mo, isang environment ng mga taong walang takot sa Diyos. Pero kung halimbawa kaanib ka sa iglesia, mas marami yung may takot sa Diyos sa mga kaanib sa iglesia totoo. Hindi ka madadala dahil makakasumpong ka ng mga tao ng Diyos kasi talagang meron tao ng Diyos Basahin na nga natin, kapatid na Daniel. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kuminsan dapat, alam mo rin yung environment o yung circle kung asan ka. Pagka nasa circle ka ng mga tao ng Diyos, less fear yun. Pero pag ang circle na kinaroroonan mo, circle ng mga manggagancho, ng mga drug pusher, delikado yun. Dapat extra cautious ka. Kaya yun ang isang convenience nang nasa loob ka ng pagsasama-samang sa Diyos Meron kang protection ng Diyos, meron kang protection ng aral. Pero para mawalan ka po ng
pag-asa. Negosyo lang yan. Hindi pa buhay yan eh. Kaya hindi mo dapat na yan masyadong ma-depress ka dahil dyan. Pag na-depress ka, merong pait sa puso mo. Magbubunga yun sa'yo ng sakit. Yung pait sa puso ng tao, nagbubunga ng karamdaman yun. Sa Biblia yun eh. Basahin natin ang 17:22, kapatid na Daniel. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Ang bagbag na diwa, tumutuyo ng mga buto. Pag bagbag ka, depressed ka. Ang sinabi ng Biblia, tumutuyo ng mga buto. Ang buto ay ugat ng kalusugan. Pag ang buto mo ay natutuyo, ibig sabihin magbubunga yan ng mga sakit na malalala sa buhay mo. Kaya ang Diyos nag-uutos sa ating magpatawad, unang-una para sa ating pakinabang. Pagka nagpapatawad ka, maaliwalas ang kalooban mo, masaya ang puso mo, wala kang aalalahaning mabibigat na karamdamang mapupunta sa'yo. Pero pagka ang puso mo laging may pait, laging merong kung ano-anong mga bagay, ay maaaring magbunga yan sa'yo ng iba-ibang mga sakit. Basahin natin, kapatid na Daniel, yung effect of anger. Medical and psychological research has shown that no matter how much you exercise or eat correctly, you are putting yourself at risk if you do not manage your anger. Anger causes a widespread negative effect on the body. Kahit na pala ikaw ay mag-exercise, kumain ka ng tama, pero pagka mayroong kang anger, pait sa kalooban, selos, inggit, mga kung ano-anong damdaming masasama laban sa kapwa, you are putting yourself at risk. Ito'y bunga ng pag-aaral ng mga dalubhasa sa kalusugan. May negative effect kasi yung galit, pait, selos, inggit, mga kung ano-anong mga bagay sa buhay. Kaya ipinapaalis ng Diyos yan dahil tayo unang-unang makikinabang doon sa 4 ng Efeso 31. Basahin natin. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Maalis sa inyo yung panlilibak, mga kagalitan, kapaitan, kadaldalan, pagkakaalit. Kaya yung nakita ko sa buhay ko, yung mga tao may masasamang akala, may mga kapaitan sa puso, may inggit. Hindi titino ang buhay ng mga ganon. Walang pag-asang tumino yung mga yun. Sana kung pahalagahan mo, wag mo masyado yung anuhin. Biyaan mo, negosyo lang yan. Hindi ka pa naman patay Buhay ka pa naman, ayos ka pa naman. Magnegosyo ka uli at maging maingat ka na sa susunod. Huwag kang magtiwala agad sa hindi mo naman masyadong nasusubok pa. Dapat nating maintindihan, ang Diyos, hindi siya dumadalamhati ng intentional. Walang intensyon ng Diyos ang tao, dalamhatiin niya intentionally. Ang pagkakasakit, maaari isang palo ng Diyos. Kasi ang Diyos, pinapalo niya yung kanyang mga lingkod pagka gumagawa ng mali. Maaaring palo yon para ituwid ng Diyos. O kaya, maaari rin na ang pagkakasakit, maaaring isang bahagi ng pagsubok. Posible rin yun sa Biblia. Pero ang dapat nating maintindihan, ang Diyos, hindi siya dumadalamhati ng intentional. Walang intensyon ng Diyos ang tao, dalamhatiin niya intentionally. Sa 3:32 ng panaghoy. Sapagkat bagaman siya'y nagpapapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kaniyang mga kaawaan. Sapagkat siya'y hindi kusang dumadalamhati o nagpapapanglaw man sa mga anak ng mga tao. Hindi siya kusang dumadalamhati.
o pinapapanglaw niya na kusa ang tao. Kung meron kang dalamhating dumadating, yun ay maaaring dahil sa ginawa mong mali. Kung meron kang kapanglawang dumarating sa buhay, hindi kusa ng Diyos yun. Konsekwensya yun ng iyong maling gawain. Ulitin ko yung 3:32, ang sabi ng talata, bagaman siya'y nagpapapanglaw ang Diyos Nagbibigay siya ng kapanglawan sa tao. Alam niyo, yung kapanglawan sa tao, nakakapagligtas yan at nakakapagpataas yan ng immune system. Kung kalakip ng pananampalatayang tinatanggap mo yung pagpapapanglaw ng Diyos. Sinabi yan ni Pablo sa mga taga-Korinto. 2 Korinto 7:9. Pakinggan nyo. Ngayoy nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot. Datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Yung depression, yung kalumbayang ayon sa sanlibutan, ikamamatay yun. It will lead to death. Hindi lang death na physical, kundi pati spiritual death. Pero ang mga kaanib sa iglesia, mga anak ng Diyos, pinasasapitan ng Diyos ng kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi. Ibig sabihin, kaya gumagawa ng pagsisisi, meron kang ginawang ipagsisisi mo dapat. Na may ginawa kang mali, may ginawa kang kasalanan, meron kang inisip na hindi tama, meron kang ginawang hindi tama. Pasasapitan ka ng Diyos ng kalumbayang mula sa Kanya. Pero hindi siya kusa na magbibigay sa iyo ng kalumbayan na walang kadahi-dahilan. Bibigyan kanya ng kalumbayan, maisip mo, ang ginawa mo hindi tama para makapagsisi ka, para maligtas ka. At miski sa siyensya, yung mga pag-aalala sa buhay, nakakapagpatibay yan sa ating desisyon. Hindi lahat ng negative ay nagiging masama sa tao. Yung minsan-minsan na may problema ka, yung minsan-minsan nalulungkot ka, may scientific explanation dyan Nakikinabang ka niyan scientifically. Spiritually, nakikinabang din pala tayo dyan ayon sa Biblia. Pagka dumadating ang kalumbayang ukol sa Diyos, yung mga kalumbayan sa buhay, nagkokos yan ng weakened immune system. Pero yan, paminsan-minsan, pinapayagan ng Diyos na dumating sa kanyang mga anak, hindi para ma-weaken yung immune system, kundi para i-encourage ka na magsisi at mag-isip ng positivity para naman i-enhance ang iyong immune system. Ang pagkakaroon ng problema sa buhay na kalakip ng positivity o yung pagtitiwala sa Diyos, nakakapagpataas naman yun ng immune system. Magkaiba ang nangyayari sa walang Diyos kesa sa taong may Diyos. Kasi pagka nagkakaroon ka ng stress, meron ka naman pananampalataya, hindi ka naman ma-depress, pero may stress ka, nakakapagpataas naman ang immune system yon. Basahin natin ito, kapatid na Daniel. A little stress benefits immune system. A brief bout of stress can give the immune system a beneficial boost, but only under certain conditions, say researchers at Ohio State University. Their experiments reported in proceedings of the National Academy of Sciences showed that short periods of stress mobilized all major types of immune cells or leukocytes to potential infection sites around the body. The researchers say these stress-induced boosts
in the number of immune cells may be advantageous for fighting infections and other diseases. Yung brief anxiety or depression, yung brief lang bakit ba nagiging brief? Halimbawa, namatay yung iyong asawa, ang feeling mo down. Pero sandali lang yon kasi may aral kang napapakinggan Alam mo naman na ang Diyos siyang may-ari ng buhay. Kung kinuha niya yung buhay ng asawa mo, alam mo na paraan ng Diyos yun para magligtas o magbigay ng kapahingahan. Alam mo yun. Kung may aral ka, imbis na tanggapin mo yun na parang masama, tatanggapin mo yun na mabuti. Yung naranasan mong sandaling panahon na na-depress ka o nalungkot ka, inaliw ka naman ng salita ng Diyos, naalala mo, ang Diyos pala ang gumawa, hindi ako dapat magdamdam, hindi ako dapat manatiling ganito. Sandali ka lang na parang nasyak, sandali ka lang nalungkot, naalalayan ka nung aral, ang epekto naman nun, patataasin naman ang immune system mo at ililigtas ka dun sa mga infection and other diseases. Yun ang mangyayari, dalawang klase. Isang depression na tumatagal dahil walang aral, papunta yun sa kamatayan. Spiritual at saka literal. Pero yung nakatanas ka ng lungkot, matinding lungkot, sandali lang dahil may aral naman tayo laging pinag-aaralan, nakakapagpataas naman ng immune system. Tingnan mo yan, kahanga-hangang bagay na yan na natutuklasan ng siyensya. Nasa Biblia na pala. Kasi palulungkutin ka lang sa sandaling panahon, hindi naman habang panahon Kasi meron ka kasing maaring naging pagkukulang mo sa asawa mo, pagkukulang mo sa anak mo, na hindi mo naharap yung anak mo, na naipagtiwala mo lahat sa katulong mo. Na-realize mo ngayon gaano pala kamahal sa'yo ang iyong anak. Magagawa mo yung pagkukulang mo sa iba mo pang mga anak. At saka nung marinig mo yung aral na ang Diyos naman ang kumukuha ng mahal mo sa buhay, yung asawa mo, o kung sino man, mawawala yung iyong aaliwin ka ng Espiritu ng Diyos na huwag ka nang malungkot dahil ang Diyos ang gumawa niyan, wala namang ibang makakagawa niyan. Mapuputol ngayon yung iyong stress, yung iyong depression. Yun ngayon ang magpapataas ng immune system mo. Para ma-prolong yun, ibig sabihin hindi ka nagtitiwala sa Diyos na bakit napoprolong? Dapat kung nalumbay ka man, hindi naman inaalis ng Diyos sa'yo, malumbay ka dahil nawala yung asawa mo. Pero dapat ma-realize mo later on, gawa ng Diyos yun dahil ang Diyos ang kumukuha ng buhay. So hindi mahaba yung iyong Yun ang sinabi ni Pablo sa unang Korintos 7. Ang nagsisiiyak, maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak. At ang nangagagalak, maging tulad sa hindi nagagalak. Kailangan paminsan-minsan matuto kang malungkot. Kasi may magandang epekto yon. Yun namang umiiyak, huwag laging paraging umiiyak, sabi niya. Kasi masama naman yung mananatili kang iyak ng iyak. Dapat maliwanagan ka rin, natigilan mo na yung kaiiyak mo dahil hindi naman mababalik na yung asawa mo kung umiyak ka ng umiyak. Mapuputol ngayon yung pag-iyak mo. Tataas ngayon ang immune system mo. Kaya tama sabi ng Biblia ang kalumbayang mula sa Diyos ay nagdudulot ng pagsisisi sa ikaliligtas at hindi sa ikalulungkot. Kasi kaya ka nakaranas ng kalumbayang mula sa Diyos, maring may kasalanan ka. Pwede bang yung sakit? Pwede ba rin dahil yun parang pagsubok? Pwede rin yun. Pero pwede rin yun na yun palo dahil may ginagawang mali ang isang tao. Kaya ka pinapalo para palumbayin ka. Palumbayin na magbibigay sa iyo ng pagsisisi para maligtas ka. Ultimately, makinabang ang kaluluwa mo. Umiiral na thoughts or schools of thought which are very far from reality.
Basahin natin muna ang Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 29. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Sa English, ang sabi diyan, Lo, this only have I found, that God had made man upright, but they have sought out many inventions. In the world, there are many inventions. Kaya sa mundo ngayon, maraming umiiral na thoughts or schools of thought which are very far from reality. Just like what they call soulmate. It is not true. Biblically speaking, and in reality, it's not true. Why are there people who died without meeting their soulmate? Who died a spinster? Namatay na matandang lalaki. Si Kristo, hindi nag-asawa. Apostle Paul did not marry. The minister of the gospel, Titus, Stephen, Timothy, walang asawa. How will you believe that tayo merong soulmate? Kung yun ang totoo, every one of us dapat nakatagpo ng asawa. Ang ba nang gagaling kung magkakaasawa ka, magkakaroon ka ng soulmate? Do we have to take it in general na tayong lahat may soulmate? Saan ang gagaling? 19, 14 ng Kawikaan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Iyan bigay ng Diyos yan pagkailangan. Pagtapat ka sa Diyos, bibigyan ka niya ng mabait na asawa. Meron kasi, ang nasusumpungan sa buhay, hindi mabait na asawa. Asawa na tain ni Satanas para ikaw ay ihiwalay sa Diyos. Tanggapin mo't hindi, merong mga asawa, hindi sa Diyos. Kakaliwain ka, gagawin ka ng masama, gusto lang sa'yo pera, hindi ka niya mahal. That is reality in life. Not all wives come from the Lord. A prudent wife is from the Lord. But if you have a wife which is not a prudent wife, hindi ang Diyos ang may bigay sa'yo nun. How can you now claim na bawat isa sa atin merong soulmate? Hindi totoo yun. Galing yan sa Egyptian mythology, not from the Bible. Let us read the info. In terminology, soulmate or split soul theory is an Egyptian Greek religion mythology, clay creation myth-based origin of humans model, which posits that humans originated in pairs, bound in one body, with one original soul, but were split in two, supposedly for doing something offensive to the gods, after which the newly separated humans forever wandered the earth in search of their long-lost soulmate, so to reunite their incomplete souls and become one again. How is that? If that is true, then the Apostle Paul was lost forever because he did not find his soulmate all throughout his lifetime. Stephen likewise, Titus, the most famous laborers of Christ for the gospel are single people. Although we do not deny the fact that mayroong mga apostol nagkaasawa. Pero to say that a human being is created a soul then was split into two, mali yun. It is not true. Bakit? If you are going to travel the world to find your soulmate because you were split into two, therefore, Paul and the rest of the Christian community in the first century were all lost because they did not find their soulmates. Di totoo yun. There are people who were meant by God to be single throughout their lives. Sa Mateo, Kapitulo 19, versikulo 10. Ang mga alagad ay nangagsasabi sa kanya, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, ay hindi nararapat mag-asawa. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyong mga pinagkalooban. Sapagkat may mga bating na ipinanganak na gayon mula sa tiyan ng kanilang mga ina, at may mga bating na ginagawang bating ng mga tao,
At may mga bating na nangagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Ang makatatanggap nito ay pabayaang tumanggap. Yung bating eunuch yon. In the Greek Bible, they were castrated, kinapon. They lost their desire for sex. Because in the olden times, merong mga tao talaga inaalis yung organ, especially the testicles. Inaalis yun, kaya ang tawag sa Bible doon, bating. Ang sabi doon sa English, there are some eunuchs which were so born from their mother's womb. There are people born without the ability to marry. Their sexual organ is not normal, is destroyed from the womb. That's why, doon sa panahon ni Moises, may sinasabi, yung nasira ang iklog. Basahin natin yung 23:1 of Deuteronomy. Ang nasaktan sa mga iklog o ang may lihim na sangkap na putol ng katawan ay hindi makapapasok sa kapisanan ng Panginoon. In English it says, He whose testicles are crushed or whose male member is cut off shall not enter the assembly of the Lord. they were like that from the womb. In the olden times, among the Israelites, a person like that cannot be in the tabernacle to serve. They can just stay as members of the people of God, Israel. Ang ibig sabihin, merong by birth, merong hindi pwedeng mag-asawa. Kung paano totoo yun sa babae, totoo rin yun sa lalaki. May lalaki, sira ang sex organ, pagkapanganak pa lang. Kaya ang sabi ni Kristo, there are eunuchs which were so born from their mother's womb. That's the pronouncement of Christ who knows the truth. And there are some eunuchs which were made eunuchs of men. Nung panahon ng mga nakakaraan, mga hari, meron talagang mga pinapakapon na mga servants ang hari. There are kings that ordered the castration of their servants so that they will not be having preoccupations about their queens. Kagaya nung nandoon sa istorya doon sa 8:27 of the book of Acts. And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of the Ethiopians. The servant of the queen of Ethiopia is a eunuch who had the charge of all her treasure and had come to Jerusalem for to worship. Merong mga eunuch na ginawa talaga ng tao. They were made eunuch by men. The servants of the queen were ordered by the king to be castrated so that the king will not have any preoccupation about the queen. That the queen may be raped or the queen may fall in love with her servants. Para mawala yon, the king caused all the servants of a queen to be castrated. Kaya what the Lord Jesus Christ is saying is reality. There are eunuchs which were so born from their mother's womb. There are some eunuchs which were made eunuchs of men. And there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. Kaya, it is your own choice, personal choice, to be not a eunuch which is castrated. You are whole, buo ka. May bayag ka, may ari ka. Pero, parang si Paul, he is complete as a man. Hindi siya eunuch. But he made himself eunuch for the kingdom of heaven's sake. Dahil sa kaharian ng langit. Ang aking katawan ay inihahandog ko sa paglilingkod sa Diyos. Ang ating katawan ay iniingatan ng Diyos. Hindi tayo ang makapag-iingat ng ating katawan. Ang ating katawan, iniingatan ng Diyos. 5:23 ng unang Tesalonika.
At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat yaong sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman nito. Ang tumatawag ang Diyos, kaya siya ang gagawa nito. Alin ang gagawin niya? Iingatan niyang buo ang ating katawan, kaluluwa at espiritu. So, yung tatlong essence ng ating being, ang Diyos ang nag-iingat nun. Kaya lang, ang utos sa atin, huwag nating gagamitin yung ating katawan sa kasalanan. Basahin natin ang 6 ng Roma, versikulo 13. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Huwag ninyo ikang ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Ano ba yung sangkap na tinutukoy na huwag nating iahandog sa kasalanan na kasangkapan ng kalikuan? Kung pupunta muna tayo sandali sa 12:1, kapatid na Daniel. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya inyong katampatang paglilingkod espiritual. Utos yun yung paghahandog natin ng ating katawan na parang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos. Kaya, samantalang iniingatan ng Diyos ang ating katawan, kaluluwa at espiritu, utos naman sa ating ihandog natin sa Diyos to dedicate unto God our bodies. Ang sabi doon, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya ang paghahandog, ang katawan natin, dapat inihahandog natin sa Diyos parang haing buhay. Anong kahulugan nun? Ng paghahandog natin sa ating katawan sa Diyos na haing buhay. Balikan ngayon natin ang 6:13, kapatid na Daniel. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Dapat ihandog natin ang ating katawan, yung mga sangkap ng ating katawan, pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Maging instrument tayo ng God's righteousness. Doon natin ihahandog yung katawan, hindi sa kasalanan. Meron tao, inihahandog niya yung kanyang katawan para upahan siya. Merong mga tao, yung katawan nila ginagamit dahil sa pag-ibig sa pera. Meron naman, ang tawag, gun for hire. Siya ang taga-kalabit ng gatilyo. Yung kanyang katawan, ginagamit niya, nagpapaupas siya sa mga korap at sa mga taong masama. Patayin mo kayon, may 1,000 ka. 1,000 lang pumapatay na ngayon Inihahandog yung kanilang katawan sa kasalanan, kasangkapan ng kalikuan. Hindi kagaya ni Job. Pakinggan niyo ang ginawa ni Job sa Job 29:15. Ako'y naging mga mata sa bulag, at naging mga paa ako sa pilay. Yung kanyang mga sangkap ng katawan, gaya ng mata niya, ginamit niya para tulungan ng bulag. Inihandog ni Job ang kanyang sangkap ng katawan para makatulong sa kapwa. Pinakakasangkapan ng kabutihan ng Diyos. Yung kamay natin, ihandog mo sa Diyos na gumawa ng mabuti. Mag-abot ng tulong, umalalay sa mga nangangailangan, yun ang paghahandog sa Diyos ng mga sangkap ng ating katawan. Meron yung kanilang sangkap, ginagamit nila sa kasalanan. Ang talagang nakasulat sa Biblia, ang nag-aalaga ng ating katawan, ang Diyos. Umpisahan natin sa Mateo Kapitulo 6. Ganito ang ating mababasa.
6:25. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukas ay iginagatong sakalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa na magsabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Siya ang may bahala sa lahat eh. Yun kang ibon, hindi naman kayo nagtatanim, hindi naman yun naghahasik, hindi naman yun nagbabangan, hindi nag-iistoryon. Pero wala kang makikitang ibon na matay ng gutom. Yun namang mga lilis, yung mga liryo, yung mga damo. Hindi naman kayo nagsusulid, hindi naghahabi. Pero ang damit nila, ang itsura nila, kung titignan mo, pati mga colors nila. Sabi nga ni Cristo, si Solomon, sa kayamanan niya at sa kalwalati niya, hindi siya nakapagdamit ng gaya ng mga ito, ng lilies of the valley. Yung mga damo na ngayon ay napakaganda, bukas ay susunugin. Mahigit kayo sa mga ito, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong katawan kung ano ba ang inyong daramtin. Ibig sabihin, pati katawan natin, pati kaluluwa natin, pati espiritu natin, ang Diyos talaga ang nangangalaga dyan. Ang atin namang tungkulin, ihandog naman natin ang ating katawan sa paggawa ng mabuti. Isang handog na buhay, kaaya-aya sa Diyos na paglilingkod nating espiritual. Kaya ang punto ko rito, kung masisira yung katawan mong iniingatan ng Diyos, boxing, hindi na ako makikipag-boxing. Isipin mo, meron kasing nabo-boxing na-straight, baksak, patay. Kaya nga pag nakikita ko si Senador Manny Pacquiao, nakikipaglaban, nauusal ko, sana naman wag mapupuruhan. Kasi kababayan natin yung Pilipino Mahal natin yun. Tawag pa nga Pride of the Philippines Kahit saan ako pumunta, kilala si Pacquiao Sa Brazil, kilala si Pacquiao Pag tinanong, ano kayo, Pilipino? Oo, ako. Kilala mo si Pacquiao? Sabi niya, siyempre ako, Pilipino ako Kaya nga pag nakita kong parang may nagdudugo yung kanyang kilay, ako naaawa sa kanya Kasi alam ko, mabuting tao naman siya dahil yung kanyang pinapanalunan, may mga binibigyan siyang mahirap, binibigyan niya pa ng bahay pero kung ako lang, yung katawan ko, meron akong mas magandang paggagamitan, alam ko. Ang aking katawan ay inihahandog ko sa paglilingkod sa Diyos sa paraang nangangaral ako, naglalakad ako, nagpupuyat ako, nagugutom ako, nagpipigil ako ng ihi, nagpipigil ako ng pwedeng pigilin para lang tuloy-tuloy pangarap. Kahit na maiihi na ako, hindi ako pwedeng umalis dito dahil ako ang anchor ng show. Saka si kapatid na Daniel.
Pero kung ginagamit natin ang ating katawan sa kabutihan, kasangkapan ng katwiran ng Diyos, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa mga alagad ng una, huwag kayong mabalisa ukol sa inyong katawan. Ano ba, kakanin nyo? Ano ba, iinumin nyo? Ano ba ang inyong daramitin? Bahala ang Diyos dyan. Ang Diyos ang nag-iingat ng ating katawan, kaluluwa at espiritu. Pero tama yung perception na kung sa sports, masisira ang katawan mo, siguro iwasan mo. Pero yung mga martial arts, alam ko kapatid, hindi naman ikinasisira ng katawan niya. Ang kailangan lang naman sa atin yung moderation Meron kasing nag-aaral ng martial arts para pumatay ng tao. Yung mapuruhan ka sa liig, bumabaon yung daliri Nung araw kasi nag-aaral kami, tinuturoan kami ng konting martial arts sa high school Ang una, yung bigas, para raw tumigas yung mga daliri, pag gagaganunin ka sa bigas, ang tagal yun. Pagkatapos ng bigas, buhangin. No? Pagkatapos ng buhangin, bato na. Naranasan ko yun na sa high school pero yung iba ginagamit, pag matibay na ikayang yung daliri, pag napuruhan mo sa leeg, butas. No? Sabi ko, mahirap yata yun. Biro mo, yung kamay mo, pambubutas mo ng liig ng kapwa. O kaya pambabali mo yung kamay mo ng buto ng kapwa. Masama naman yun. Pero kung mag-aaral ka ng martial arts for self-defense, okay lang yun. Kasi ang tao naman, di naman masama sa Diyos na ipagtanggol mo ang iyong sarili dahil maraing ang masasama ngayon. Masasabi nating justifiable reason. No? Doon sa Kawikaan, sa Kapitulo 26, versikulo 2, Kung paano ang maya sa kanyang paggagala, kung paano ang langay-langayan sa kanyang paglipad, gayon ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. Sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. Kahit na sumpain mo ng sumpain, ako nga sinumpa na ako ng sinumpa. Awa ng Diyos, hindi naman tumalab dahil wala namang kadahilanan para sumpain ako Nagsasalita lang naman ako ng salita ng Diyos Pinapabulaanan ko lang naman ang sinasabi kasi mali, hindi tama sa Biblia. Ang batayan ko naman Biblia. May mga Diyos na nilikha ng tao sa kanilang kaisipan Hindi naman totoong Diyos, sinasabi nila sa ibang tao na yun ang tunay na Diyos. Kasi ayon sa Biblia, 4:8 ng Galacia, Gayon man ang panahong yaon sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. merong mga hindi talaga Diyos Pero kinikilala ng mga tao, sinasamba, inoopera ng serbisyo. Merong mga tao, iba kasi ang Diyos nila, kaya hindi sila nakakakilala nung aral. Pag mayroong mga nagkamali, sinusumpa na nila, at gusto na nila parang mapahamak na, iyon ugali ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Kasi kung kumikilala ka sa Diyos ng Biblia, hindi mo susumpain ang iyong kapwa. Basahin natin ang unang Pedro 3:9. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Yung sumpa is just the opposite of blessing. At yung pagsumpa sa panahon ni Kristo, bawal yun Imbis na tayo manumpa, dapat mag-bless ka. Imbis na sabihin mo, sinusumpa kita, sabihin mo na, nagpalaing ka nawa ng Panginoon. Yun ang expression ng isang Kristiyano. At pagka ikaw ay galit sa isang tao, ginawang ka ng masama,
huwag mong susumpain siya, ipagpasa Diyos mo, gaya nung ginawa ni Arkanghel Miguel, nang nakikipagdiskusyon siya sa Diablo. Basahin natin ang 1:9 ng Judas. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Si Arkanghel Miguel, Arkanghel yun, ano? Mataas na posisyon ng anghel yun. Ang kadiskusyon niya, yung demonyo yung Diablo. Ang sabi, hindi gumamit si Arkanghel Miguel ng hatol na may pag-alipusta doon sa Diablo. Yung pag-alipusta, sa Biblia, almost synonymous yun sa pagsumpa. Kundi ang sabi ni Arkanghel Miguel, sawayin ka nawa ng Panginoon. Masamang-masama na itong Diablo hindi nagsalita si Arkanghel Miguel ng sumpa kundi bahala na Diyos sa'yo. Sawayin ka nawa ng Panginoon. Yun ang ating pwedeng masabi. Pagkalimbawa, sinusumpa tayo, sawayin ka nawa ng Panginoon. At huwag tayong mag-alala kasi kahit nasumpain ka ng sumpain ng mundo, magbasa ka lang sa internet ako pinakamasamang tao sa mundo Kasi ikinalat ang maraming mga kasiraan laban sa akin. Hanggang Russia, mababasa mo sa internet, hanggang kahit saan lugar, ang mga tao ay sa akin, may sinasabing laban. Meron minumura ako online. Sabi ko, talagang ganon kasi si Kristo, lahat ng ginawa, kabutihan sinasabihan pang may demonyo Pero ang dapat nating iganti, bahala na ang Diyos sa inyo. Lalo na kung wala ka namang ginawang kasamaan sa kapwa, kahit anong sumpa hindi tatalab, salita ng Diyos yun Ang delikado lang kung hindi ka sa Diyos. Kung hindi ka taon sa Diyos, pwedeng tumalab sa'yo pati kulam. Pwede kang makulam. Kaya ka sa Biblia may mangkukulam Totoo yun, may mangkukulam sa Biblia. Merong mga taong may kapangyarihan ng demonyo na nanmimirwisyo ng kapwa, kinukulam, binabarang, may kung ano-anong tawag sila dyan. Pero sa taong sa Diyos, hindi tumatalab yun. Basahin natin ang unang Juan 5:18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Hindi ka pwedeng galawin ng Diablo o ni Satanas kung anak ka ng Diyos. Siyempre, ang anak ng Diyos, may protection yan. Anak lang ng presidente, may protection Anak pa ng Diyos ang wala. Kaya yung protection na yun pwede kang lagyan ng parang bulletproof. Sa sumpa, ang totoo, nandun ako sa libertad sa Pasay Meron dong isang, alam ng mga tao, mangkukulam yun. Pagkakita sa akin, tinignan ako, diretsaan sa mata, nakatingin siya. Sabi niya, alam mo, Brother Eli, may kumukulam sa'yo. Ang ganun ba ako? Sabihin mo, masasayang yung pagod niya. Kasi, nung nasa Pampanga ako na nagsasalita ako sa mga public places, nakamit ako ng matanda na ganun. Tumayo sa harap ko, tapos kung ano-ano mga pinagsasabing Latin, sabi ko sa matanda nung nakaka-10 minutos na, sabi ko, Apo, masayang yan yung pagal mo. Kasi kako, mas malaki yung akin kaysa sa'yo. Binasa ko ngayon yung 4:4 ng unang Juan. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Sa English, kapatid na Daniel, Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. ang nasa sanlibutan, yung kanilang Diyos, si Satanas. Nasa 4:4 yun ng 2 Korinto.
tinatawag si Satanas na Diyos ng sanlibutang ito. Mas dakila yung Diyos ng Kristiyano eh. Kaya hindi naman tatalab sa iyo yun. Huwag kang mag-alala. Pero talagang merong mga ganong tao, sumusumpa sa tao, gusto yung kapwa niya ay masaktan, gusto yung kapwa niya ay magdusa. Hindi naman tatalab yun kung ikaw ay sa Diyos. At kung wala namang dahilan, hindi rin tatalab yun. Pero kahit walang dahilan, pwede kang maperwisyo kung hindi ka sa Diyos. Yung mga taong ayaw kumilala sa Diyos, kumbaga sa isda na nasa dagat, walang may-ari. Kahit sino pwedeng humuli. Ang masasabi ko kapatid, hindi tayo dapat nag-aalala. Kung wala kang ginagawang masama, hindi papayag ang Diyos na tumalabang sumpa. Pero kung meron kang ginawa talagang kasumpa-sumpa at sinumpa ka ng hindi sa Diyos, maaaring tumalab yun. Pero kung sa Diyos ka, hindi tatalab yun. At kung walang kadahilanan, hindi tatalab yun. Ganon ang sinasabi ng Biblia. Nasa teen na yon. Meron 12 pa lang, 11 pa lang buntis na. Pero mga nababalita ngayon, even before reaching what is called teenage years, meron nabubuntis na. Ngayon, hindi po yan isang bagay na simple. Marami na pong panggagalingan yan. Which, ako sa paniwala ko, uncontrollable na yan ngayon eh. Hindi na po natin makukontrol. We have already gone out of proportion to the point na walang power na makakakontrol na sa kasamaan sa mundo ngayon. Basahin natin ang 2 Timoteo 3:13. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mangagdadaya at sila rin ang mga dadaya. Hula po sa Biblia yan, kasama po ang ating mundo. To the point na para makontrol mo, para magkaroon ka ng significant na power para makontrol, kailangan na po natin ang Panginoong Jesus. Kaya nga inihintay natin ngayon sa pamamagitan ng Biblia yung pagbabalik ni Kristo para siya ang kumontrol. Wala pong makakakontrol na tao. Masasayang lang ang effort natin na mag-isip tayo how to put everything in place. Wala pong makakagawang tao nun ngayon. The greatest thing we can do is start with our families. Sa ating mga anak, meron tayong personal responsibility sa pamilya. Yun ang una nating pananagutan sa Diyos. 5:8 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Utos ng Diyos yan na kakandilihin natin ang ating sambahayan. Kasi at least, kaya mo yon, 5 lang, 10, kaya mo. Pero pagka barangay na, mahirapan ka na. Lalo na pagka syudad na, o kaya ay probinsya na, o kaya ay bansa na, mahirapan ka na, marami ka nang makakalaban, di ka tatagal. Kaya umpisa natin dun sa kaya natin sa ating sambahayan. Let us care for our children. Yun ang utos ng Diyos eh. Na yung ating sambahayan, ang ating pag-igihin, pagbutihing bantayan, na yung ating mga anak, pagbata pa, wag natin pabayaang may hawak ng cellphone. Titingin sa YouTube, makakakita ng mahahalay na mga panoorin doon. Pagka nakita niya na yon, mag-e-experiment siya. Sila, ilang panahon lang, buntis na yung bata. Hindi mo naman makokontrol yung internet. Ginagamit ng dyablo yan para magkalat ng lagim sa mundo. Hindi mo rin naman makokontrol yung paglabas sa bahay ng anak mo, pupunta ng eskwela. Kaya yung madadatnan niya sa eskwela, andun yung mga drugs, andun yung mga tinatawag na sorority, saka mga fraternity na nagkakalat din ng lagim. May mga barkada, mga gang. Kaya we have gone out of control.
ang pag-asa na lang ng mundo ay ang pagbabalik ni Kristo, kasi sabi sa Biblia, pagbalik ni Kristo, He will rule the world for the next 1,000 years. Paghaharian niya ang mundo ng 1,000 years bago magwakas. Kasi nga ay matindi eh. Di kaya ng mga gobyerno. Walang makakakaya na niyan. Ako po sa pag-aaral ko ng Biblia, wala nang power na makakakontrol within humanity to correct our ills, to correct our wrongs in society. Mahihirapan tayo. Pamilya na lang ang ating pag-asa. Kung bawat isa sa atin will look for our own family, at least makakabawas tayo. Kasi we are literally going into our own destruction. Basahin natin ang Apokalipsis sa Kapitulo 11, versikulo 18. At nangagalit ang mga bansa, at dumating ang iyong puot, at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan, at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta, at sa mga banal, at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. God will destroy them that destroy the earth. Why? We are heading into destruction. Tayo rin ang gumagawa ng ating sariling destruction. Kaya sabi ko sa inyo, napakalawak eh. Mahirap mong kontrolin. Ang distraction nating ginagawa, destruction of the environment, literally speaking. Ang ating karagatan ngayon, punong-puno ng plastic. Namamatay ang mga pating, mga balyena pag nakakain ng plastic. One garbage truck of plastic ang itinatapon sa oceans every minute. Sino ngayon ang maglilinis niyan? Lahat na yan. May barko, yung mga cruise ship, doon sa may gitna ng dagat, itinapon lahat ng basura nila ron. Ganon tayo, uncontrollable na talaga. Pag-uusap lang yan sa environment, ano? Eh kung titignan mo, pati yung ating ozone layer, nasisira dahil sa ka-release ng carbon monoxide. We are heading into destruction really, scientifically speaking, at spiritually speaking. We are heading into destruction because we have destroyed our own selves because of our sins, our interest, our love for ourselves without considering loving other people. Kaya ang nangyayari sa atin ngayon, practically, talagang tayo ay papunta sa destruction. Our only hope is the coming of our Lord Jesus Christ, who will rule the earth for 1,000 years after the first resurrection. Pag nabuhay na mag-uli yung mga patay na banal, maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon dito sa lupa. Destruction because we have destroyed our own selves because of our sins, our interest, our love for ourselves without considering loving other people. Kaya ang nangyayari sa atin ngayon, practically, talagang tayo ay papunta sa destruction. Our only hope is the coming of our Lord Jesus Christ, who will rule the earth for 1,000 years after the first resurrection. Pag nabuhay na mag-uli yung mga patay na banal, maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon dito sa lupa to destroy all those who destroys the earth. That is the hope of this earth. Yung paghahari ni Kristo sa 1,000 taon. Wherein the Lord Jesus Christ will correct everything that is wrong. Yun ang pag-asa natin. Pero sa tao, mahihirapan. Gayun din, yun nangyayari ngayon na teenage pregnancy. Para makontrol mo yan, kontrolin mo ang internet. Kontrolin mo ang telebisyon, kontrolin mo ang mga eskwelahan. Marami kang kukontrol. Paano mo makokontrol? Kahit presidente ka, di mo makokontrol ang internet yan na ngayon na nagiging dahilan kung yung mga bata wala pa nga sa teenage years, nakakaalam na ng mga sex. At ang masama, may mga eskwela, nagtuturo na ng sex education sa bata. Yung hindi namin pinag-uusapan, 18 anyos na kami nung araw,
Ako nung high school, 18 anyos, 17 anyos. Wala kang malay sa sex eh. Ngayon, mga bata 7 taon nag-uusap sex. Ano mo maiwasan yan? You have to control so many things around you to have control about these things. Pero ang suggestion ko na lang, yung pamilya natin, that is the basic unit of society. Let us concentrate on our families and even the immediate families of our sons and daughters. Pwede siguro. Pero pakikialaman mo yung mga iba pa outside the circle of the family, mahihirapan ka. Ako nga nagtuturo ako ng aral ng Diyos. Isang organisasyon na international itong Church of God International. Mahirap mo makontrol lahat pero awa ng Diyos dahil sa salita ng Diyos, sa amin wala kaming masyadong problema sa ganyan. May aral kaming ipinapasunod na ang mga magulang, babantayan nila yung anak nila. Kung mapipigil nila agad na mag-asawa. Pagka wala pa sa edad, pinipigilan namin. Basahin natin ang aral, 7:36 ng unang Korinto. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kaniyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kaniyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kaniyang maibigan, hindi siya nagkakasala. Bayaang mag-asawa sila. Papabayaan mo mag-asawa yung anak mo pag sumapit na sa kanyang katamtamang gulang. Ang sabi sa Biblia, reaching the flower of her age. Pero hanggang wala pa dun sa flower of her age, yung age of maturity, ba kailangan pinipigil ng magulang ang kanyang anak sa pag-aasawa o sa ma-indulge sa sexuality. Basahin natin yung 38. Kaya nga, ang nagpapahintulot sa kaniyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti. At ang hindi nagpapahintulot na siya'y mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. For the meantime na kaya mo pang pigilin yung anak mo, gumagawa ka ng lalong mabuti pagka pinipigilan mo. Kaya kung di mo na mapipigilan, hayaan mo nang mag-asawa pagka nakalagpas na sa kanyang katamtamang gulang. Hindi pa naman ustong edad yun, 15 anyos, 16. Miski nga sa batas, hindi pa legal age yun Under always the custody of the parents. Kaya yun po ang maipapayo ng Biblia. Pero para pigilan natin ngayon yung maiwasan yung lumalalang teenage pregnancy on a wider scope as a nation, naku, napakahirap niyan. Let us start with our family individually at siguro makakakontribute tayo for the betterment of our society. Mula 2, 3, 4, 5 taon, hindi pa masyadong gumagana ang kaisipan ng bata. Pagka mas matanda na doon, ang utos naman ng Diyos sa bagong tipan doon sa 6 ng Efeso, 6:4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Yan ang nakasulat. Pagka marunong nang umintindi ng salita, nakakaintindi na, may kamalayan na, huwag mong imungkahi sa galit, huwag kang laging sigaw ng sigaw, minumura mo yung anak mo, malalayo ang loob sa'yo ng anak mo Dapat ang pagtrato sa bata may kasamang psychology of love. Kasi ako naranasan ko sa nanay ko. Pag gumawa ako ng mali, anak, sabi niya, mali yung ginawa mo. Huwag ka nang uulit, ha? Kung bata ka, hindi mo masyado nakikinig. Makikita ko yung nanay ko, luluha. Namamalo ang nanay ko pero pag namalo siya, at parang hindi mo siya iniintindi, iiyak siya, luluha siya. Napakatinding tanim sa puso ko noon na ang nanay ko napaiyak ko dahil sa hindi ako nakikinig.
Kasi ang nanay ko po, maikwento ko lang sa inyo, pagka nagsasalita siyang mali yung ginawa mo, kaya mali yung ginawa ng kapitbahay mo na bata, inapi ka, lagi siyang may sinasabing talata sa Biblia. Ang nanay ko po, kabisado niya yung mga talata na naririnig niya. Kaya pagka parang hindi ka nakikinig sa kanya, maiiyak ang nanay ko. Natatandaan ko, napakaganda ng epekto sa akin na mahal ko kasi ang nanay ko para mapaiyak mo siya dahil hindi ka nakikinig. Mahigit pa yun sa pinalo ka eh. Kaya natatandaan ko yung mga talata na sinasabi sa amin ng aming ina. Hindi yung laging galit na galit. Merong ganun kasing magulang eh. Parang hinahamon yung anak. Subukan mo. Ganon, sasabihin sa anak. Panghahamon yun sa anak. Imbis magkaroon yun ng pagmamahal sa'yo, ang naitatanim mo sa puso ng anak mo, galit. Ang sabi sa Biblia, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Kundi, itong remedyo, turuan niyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Pag ang bata marunong ng umunawa, uumpisahan mo nang sabihin yung aral ng Diyos. Anak, sabi ng Diyos, huwag magnanakaw. Sabi ng Diyos, mamahalin mo ang iyong kapwa. Yung mga lahat ng salita ng Diyos, makakalakihan niya na sinasabi mo yon. At yung salita ng Diyos, may kapangyarihan yon sa kanyang sarili. Hindi ko mo sinabi mo lang, aasa ka lang dun sa kapangyarihan mo bilang magulang. Yung salita ng Diyos, meron yung kapangyarihan sa kanyang sarili na ang salita na yon pwedeng mapenetrate noon ang puso ng bata para matanim yun sa kanya. Kaya ang sabi ng Biblia, turuan niyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Huwag kayong laging galit sa bata. Kung halimbawa, may ginawang mali, pinalo mo, ipaunawa mo na kaya kita pinapalo, anak, ayaw kong lumaki kang magnanakaw, ayaw kong lumaki kang swail, ayaw kong lumaki ka sa barkada dahil mahal kita. Pag naunawa ng bata, mahal mo siya, hindi siya magagalit sa'yo. Mapapamahal ka sa anak mo. Yung kasi naranasan ko sa buhay eh. Nakita ko ang intensyon ng aking mga magulang sa pagtuturo sa amin pagka kami mali. Nakita ko pagmamahal, kaya naramdaman ko yung natural na pagmamahal ng anak sa magulang. Hindi yung kagaya ng ibang magulang na nagkamali yung bata, sasabunutan, babatuhin, mumurahin, kung ano-ano, yun. Para bang hahamunin mo, subukan mo. Yung bata, pagka medyo napapahiya, talagang susubukan nun na lumaban sa'yo. Sabi sa Biblia, ganon, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Turuan niyo sila. Yun ang kahalili nun. Na kung halimbawa, imbis kagalitan mo, ang ihalili mo, turuan mo ng aral at saway ng Panginoon. Ang problema naman, yung magulang din, di naman marunong ng aral. Kaya ang mayor parte ng sosyedad ng tao, lumalaki ang mga bata, walang galang sa magulang, lalo na sa ating panahon. Ikalawang Timoteo 3:1. Datapwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Yan ngayon ang ugali ng karamihan tao. Kasama na dyan yung mga bata, masuwayin sa mga magulang. Sa mga huling araw, itong ating panahon na ito, tayo mabubuhay sa panahong mapanganib. Mapanganib ngayon eh. Ang unang-unang dahilan ng panganib ngayon, ang tao magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Kaya nga sa pag-ibig sa salapi, kahit mapatay yung kapwa-tao, kumita lang siya.
Di ba? Merong mga gumagawa ng gamot, peke. Kumita lang siya kahit yung iinom ng gamot mamatay sa maling gamot. Ganon-ganon, namemeki ng mga gamot Napakarami niyan. Maraming panganib ngayon. At ang isa sa panganib, yung tao maibigin sa salapi, tapos ang isa, masuwayin sa mga magulang. Merong anak ngayon, pumapatay ng magulang. Yung nakita ko lang sa internet na pinakita sa akin, may nakita ako doon sa isang computer shop. Tinatawag nung magulang yung anak, siguro para kumain o para umuwi. Abay, nagalit yung bata, pinagsusuntok yung nanay niya. Tindi ka ako nito. Wala kang utang na loob sa magulang mo dahil lang sa computer. Ang nanay mo, susuntukin mo. Napakasama ng impluensya ngayon ng mga ginagawa ng tao. Yan tayo dapat na magbantay sa ating mga anak. Kasi sabi sa Biblia, ang mga bata sa ating panahon magiging masuwayin sa mga magulang. Napakasasamang klase ng mga bata ang ipinoproduce ng ating henerasyon dahil dyan sa computer, dahil sa kung ano-anong batas, tapos bawal pampaluin. Baliktad na mundo ngayon Bawal nang paluin ang bata, kinalimutan na ang batas ng Diyos. Kaya alam na alam mo yung gumawa ng batas na yan, kung sino man yung gumawa ng batas na yan, sa iba-ibang bansa sa buong mundo, walang malay sa Biblia yung mga yan. Hindi manununod sa Diyos yung mga ganyan. Na ipagbawal mo na totally yung corporal punishment, na kahit naman yung corporal punishment hindi naman para masaktan ng todo yung bata, kundi lang para maituwid mo. Tawag sa Biblia, rod of correction. Iba naman mag-analyze yung iba. Hindi naman violence yung papaluin mo yung anak mo. Violence ba yun? Papaluin mo lang naman. Dapa. Mali yung ginawa mo. Ba't ka nanuntok ng kalaro mo? Dapa, huwag mo nang uulitin. Ganun lang. Violence ba yun? Pagtuturo yun nasa Biblia yun Ang Diyos din namamalo Pagka ikaw matigas ang ulo, papaluin ka rin ng Diyos sa Biblia, ang ibig sabihin nung pumapalo sa anak paminsan-minsan, hindi siya malupit, hindi siya violent. Gusto niya lang ituwid yung kanyang anak. Tapos pag nakakaintindi na, turuan mo ng aral ng Diyos. Yon. Mag-aral ka ng aral ng Diyos sa Biblia, turo mo sa iyong anak. Nakita mo lalaking mababait. Ka rin na nakakain ng matamis, magka-diabetes ka, sino ang may kasalanan? Ikaw. Ano ang ibig kong sabihin? Ang Diyos nagsasabi ng mga bagay na mabuti. Pero kung ayaw mong sumunod, pupunta ka nga sa depresyon. Sino ba yung nadidepress? Sino? Yung mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Kasi kung susunod ka sa Diyos, napakalayo sa iyo ng depression. Ang nadidepress, walang pag-asa. Ang sumusunod sa Diyos, laging may pag-asa. Mayroon siyang Diyos na inaasahan sa buhay niya na makakagawa ng bagay na para sa iba imposible. Paano ka magiging depressed kung meron kang laging inaasahan? Kaya sa Kristiyano, bawal yung mamroblema ka, ma-depress ka, bawal yun Bakit? 5:7 ng unang Pedro. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yung kabalisahan, yung worries, yung preoccupations, at saka iba-ibang problema, yun ang nagkokos ng depression kung tumusunod ka sa Diyos, ilagak mo sa Diyos yung kabalisahan mo. Sapagkat ipinagmamalasakit niya kayo, sabi ni San Pedro. Kaya doon sa 4:6 ng Pilipos, ang sabi, Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos.
At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. O merong nag-iingat ng pag-iisip at saka puso ng tao para iligtas ka sa depresyon. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ang sabi sa English doon, be careful for nothing. Sa Revised Standard Version, ang sabi, have no anxiety about anything. Yung anxiety na siyang nagkokos ng depression, para sa Kristiyano, bawal yun na masyado kang matrobol. Kasi merong isang Diyos na sinasampalatayanan ka na makakatulong sa'yo. Kung meron kang katulong, paano ka madidepress? Kaya walang Kristiyanong nadidepress Pagka na-depress ka, hindi ka Kristiyano. Kasi ang Kristiyano may tiwala sa Diyos na ilagak mo sa Kanya ang iyong mga anxiety, ang iyong mga problema, sapagkat ang Diyos ay mas malaki kaysa lahat ng pinakamalaking problema ng tao. God is greater than all our problems. If you trust in someone who is greater than your problems, you will not be depressed. Siguro kung ako walang nakilalang Diyos sa buhay, baka lang hindi ako depressed. Baka luko-luko labas ko. Tadain ang nasa lunga akong problema sa buhay. Pero salamat sa Diyos. Hanggang ngayon, maliwanag pa naman ang isip ko At nakapagtuturo ako sa maraming mga tao para huwag silang ma-depress. Meron akong kapatid sa Hagunoy na nininervyos Kako Bradeli. Yun daw kanyang palpitation sobra. Kako, ganito. Naniniwala ka ba ang tao mamamatay? Oo raw. Naniniwala ka hindi ka mamamatay kung hindi pa gusto ng Diyos. Nasa Biblia yon. 10:29 ng Mateo. Kahit maya, hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pa hintulot ng Diyos. O hindi ka mamamatay kung hindi pa gusto ng Diyos. Kung hindi pa gusto ng Diyos, huwag ka matakot mamatay. Kasi pag natatakot ka mamatay, parang natatakot ka sa gusto ng Diyos. Ang paniwalaan mo, mamamatay ako pag gusto ng Diyos. Pag hindi pa gusto ng Diyos, di pa ako mamamatay. Yun ang paniwalaan mo. O maaalis yung takot mo Kako. Kaya ka lang kasi Kako natatakot ka mamatay, matakot ka malugi na. Yung lahat ng takot na yun ang nagiging dahilan ng depression. Huwag ka matakot, maniwala ka sa Diyos. Ba't mo po problemahin mamamatay ka lang pag gusto na ng Diyos? Kung hindi naman gusto ng Diyos, di ka pa naman mamamatay. Maya nga, hindi mahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng Ama na nasa langit kung yun lang maya, maliit lang ng halaga nun Mas malaki ka sa maya, mas mahalaga ka sa Diyos. Hindi kanya papayagang mamatay nang hindi mo pa oras. Handa mo na Kako sarili mong mamatay para huwag kang matakot na wala nervyos niya nung matutong magtiwala sa Diyos. Ang depression ay para bang a feeling that it feels like it is the end of everything. Para bang wala nang pupuntahan, wala nang solusyon, wala nang magagawa pa. Doon nag-uumpisa ang depression. Para bang troubled ka na, wala ka nang magagawa. Pero kung meron kang Diyos sa buhay, makakalapit ka sa Diyos Sa panahon ng pangangailangan, ng sabi ni San Pablo sa Hebreo 4:16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Meron panahon ng pangangailangan tayong hinaharap. Pero may makakatulong sa atin kung lalapit tayo sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Meron Diyos, kapatid. Maaasahan mo siya pagka nangangailangan ka. Kaya lang, mayroong mga nadidepress kasi walang tiwala sa Diyos. Unang-una, lumalabag sa Diyos. Yung mga drug addict na nadidepress, nagpapakamatay. Ang depression dumadating sa tao sa kawalang tiwala sa Diyos at sa hindi pagsunod sa Diyos. Sabi sa salita ng Diyos, ang masama nagdaramdam sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Basahin natin yung nasa Kawikaan, 15:15. Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Etong mahirap yung depression. Lahat ng araw, troubled ka. Pagka ikaw ay hindi nagtitiwala sa Diyos,
talagang magdaramdam ka araw-araw, madidepress ka. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Ibig sabihin, yung may masayang puso, hindi madidepresyon. Kaya nga, ang sabi rin sa Kawikaan, ang masayang puso, mabuting kagamutan, ang sabi sa Biblia. Sa 17:22, Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. pagka ang puso mo masaya sa mga bagay na sinasabi ng Diyos, meron kang kagalakang espiritual sa buhay, hindi ka madidepress. Ang kailangan lang ng taong nadidepress, magtiwala sa salita ng Diyos. Nakaramdam ng matinding problema si Jeremias na minsan sinasabi niya, mabuti pa hindi na ako pinanganak. Gayon din si Job. Sabi niya, buti pa di ako pinanganak. Pero hindi sila na-depress Si David, ganun din. Nagdaramdam sila ng matagal. Ang akin ikang luha ay umaago sa aking gigaan. Sabi ni David, napapaluha siya sa problema. Pero hindi siya na-depress. Bakit? Sais-sais ng awit. Ako'y pagal ng aking pagdaing. Gabi-gabi ay aking pinalanangoy ang aking higaan. Aking dinidilig ang aking hiligan ng aking mga luha. Ang aking mga mata ay nangamumugto dahil sa kapanglawan. Tumatanda ako dahil sa aking lahat na kaaway. Narinig ng Panginoon ang aking pananaing. Tatanggapin ng Panginoon ang aking dalangin. Kita mo? Bagaman marami siyang problema, namumugto na ang mata niya, kaiiyak sa gabi. No? Sa kanyang higaan. Pero hindi siya na-depress. Nagpakamatay, hindi ganon. Yun ang iba na meron kang Diyos sa buhay. Kahit na meron kang problema, may Diyos kang inaasahan. Pero yung walang pagkakilala sa Diyos, yun ang nagka-problema, na-depress, nagpakamatay, nag-suicide. Ano ngayon ang pupuntahan mo kung magpakamatay ka, kapatid? Ayoko namang hatulan. Kasi iba-iba naman ang dahilan ba't nagpapakamatay ang tao, no? Meron, sumama sa ibang lalaki yung kanyang asawa. Ako naman, sabi ko, napakatanga naman nun. Hindi naman yung asawa niya ang kahuli-hulihang babae sa mundo. At mas maganda, humanap ka ng pangit. Sabi nga gano'n. Ba't ka magpapakamatay dahil sa isang lalaki o dahil sa isang babae? Meron pa namang iba. Ba't ka magpapakamatay dahil na marami kang utang? Makiusap ka at maaari namang maawa ang Diyos, humingi ka ng tulong sa Diyos. Pag may problema, may ibinibigay na solusyon. Yung hindi natin kaya, ipaubaya natin sa Diyos. Sabi niya, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Hindi ba mas mahigit ka kaysa sa mga ibon? Ano ngayon ang sabi niya sa 33? Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Lahat ng bagay na kailangan mo, pananamit, pagkain, inumin, pagka hinanap mo muna ang Diyos, pwede kang bigyan ng Diyos ng pananamit, pagkain at inumin. Dadagdag na lang niya sa'yo. Kasi yung salitang dagdag, mas importante yung dinadagdagan kaysa sa dagdag. Alin yung dinadagdagan? Pag nakita mo na yung kaharian ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, the righteousness of God, the justice of God, the divinity of God, nakita mo na yung kanyang mga aral, dadagdag na lang sa yung pagkain, inumin at saka yung pananamit. Mas mahalaga kasi yung katawan kaysa sa damit. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain, sabi ni Kristo. Kung yung pagkain ibinibigay niya sa'yo, lalo kanyang pwedeng bigyan ng buhay. Kung yung buhay binibigay niya sa'yo, lalo kanyang pwedeng bigyan ng pagkain para ikabuhay mo. Yun ang punto ng Panginoong Hesus. Kaya lang, ang kanyang sinabi, unahin mo muna. Hanapin muna ninyo.
Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Yan ang sikreto ng financial prosperity sa Biblia. Lahat ng kailangan mong wisdom, idadagdag sa iyo ng Diyos. Bibigyan ka ng kanyang kaalaman. Gaya nung naranasan ni David, sabi ni David, pinarunong ako kaysa sa aking mga kaaway ng iyong mga utos. Tapos sabi niya, ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin. There is no other way for us to be able to physically and psychologically face all the challenges of life, even our financial problems, than knowing the will, the commandments, and the instructions of our Creator. Ang may papayo ko sa iyo, kapatid, kung hindi naman kalabisan, kung pwede kang umattend sa mga indoctrination sessions, matututunan mo lahat yon that will make you psychologically, physically, spiritually wiser than other people. At yun ang kumbaga yun ang naka-equip sa'yo na hindi pwedeng manakaw ng iba, yung katuruan ng Diyos, yung mga salita ng Diyos, hindi pwedeng nakawin yun, nasa puso yun eh. Yun ang magdidirect ng iyong mga gusto, mga plano. 16 ng Kawikaan, versikulo 9. Ganito nakasulat. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Meron kang plano, no? Sasali ka sa financial trading, ano? Yun puso ng tao kumakatha nun eh. Ang puso ng tao kumakatha ng kanyang lakad. Sa English, ang sabi, A man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. it is up for you to devise, to plan, to dream, even the impossible dream. But with faith, you are going to do it this way. Give your best and leave God to do the rest. That is faith. Kasi ang magagawa ng Diyos, hindi mo kayang gawin.